Rito, sa Pilipinas, isinulat muli ang isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at muling pagkikita. Ang neon na ilaw ng karinderya ni Aling Nena ay umuugong sa pamilyar na himig nito sa ganap na 5:47 ng umaga, nagkakalat ng maputlang liwanag sa gasgas, ng mga baldosa sa sahig at sa mga upuang nababalutan ng pulang vinil na nakakita na ng mas magagandang araw. Itinali ni Carmela ang kanyang apron nang may praktikal na kahusayan ng isang taong ginawa na ito ng eksaktong 2,477 beses noon. Alam niya ang bilang dahil sinimulan niyang bilangin mula sa kanyang unang araw. 19 na buwan na ang nakalipas nang ang trabahong ito ay tila ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ngayon, para na lang itong paraan para mabuhay. At kung nagtataka ka kung paano magtatapos ang kuwentong ito, manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil ang mangyayari ay mag-iiwan sa iyo na walang masabi. Pero bago iyon, nais kong malaman kung saan ka nanonood, isulat ang iyong lungsod sa comment section sa ibaba. At kung nag-enjoy ka sa kuwentong ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe para sa mga ganitong uri ng nilalaman. Siya ay 26 taong gulang at ang kanyang buong buhay ay kasya sa isang maliit na nirerentahang kuwarto na nagkakahalaga ng 80,000 bawat buwan sa isang kapitbahayan, kung saan ang paminsan-minsang tunog ng paputok at gulo ay sumisira sa katahimikan. Nang gabi, mayroon siyang U-15 700 sa kanyang bank account. Isang ER 250,000 na utang sa edukasyon mula sa isang associate degree sa nursing na hindi niya natapos at isang koleksyon ng mga alaala na bumabagabag sa kanya sa mga tahimik na oras sa pagitan ng abalang hapunan at pagsasara ng shift. Upang maunawaan kung sino talaga si Carmela, kailangan nating bumalik ng 3 taon sa isang nursing home na tinatawag na Bahay Kalinga, tala sa umaga sa Antipolo, Rizal, kung saan ang isang 23 taong gulang na nursing assistant na nagngangalang Carmela ay nagtatrabaho sa night shift, nag-aalaga sa mga matatandang pasyente na kinalimutan na ng mundo. Ang kanyang sahod ay 12,023 bawat buwan. Ang kanyang schedule ay nakakabaliw, mula 11 ng gabi hanggang 7 ng umaga, 5 gabi sa isang linggo. Ang kanyang trabaho ay ang uri na karamihan sa mga tao ay sumusuko sa loob ng 6 na buwan, pagpapalit ng adult diapers, paglilinis ng mga aksidente, pakikinig sa mga pasyenteng umiiyak na tinatawag ang mga pamilyang hindi kailanman dumating, panunood sa mabagal na paghina ng mga isip at katawan na dating puno ng sigla at buhay. Ngunit mahal ito ni Carmela. Hindi ang trabaho mismo, walang sinuman ang may gusto sa paglilinis ng arinola sa 3 ng umaga, kundi ang mga tao. Ang mga pasyenteng mayroon pa ring mga kuwentong sasabihin kung may isang taong mag-aabalang makinig. Ang mga sandali ng koneksyon na nangyayari sa dilim kapag ang takot at kalungkutan ay nag-aalis ng lahat ng pagkukunwari at nagiiwan lamang ng hilaw at magandang sangkatauhan. May isang partikular na pasyente na nagbago ng lahat. Dumating si Aling Elena sa Bahay Kalinga, tala sa umaga sa isang maulang Martes ng Marso, na mukhang isang babaeng sumuko na sa buhay. Siya ay 73 taong gulang, na-diagnose na may early stage dementia at ayon sa kanyang mga dokumento sa pagpasok, walang pamilya, walang emergency contact, walang sinuman na makakapansin kung siya ay mawala sa gabi. Napansin ni Carmela. Napansin niya kung paano nanginginig ang mga kamay ni Aling Elena kapag sinusubukang humawak ng isang basong tubig. Napansin niya ang mga litratong itinago ni Aling Elena sa ilalim ng kanyang unan. Mga larawan ng isang maliit na batang lalaki na may itim na buhok at seryosong mga mata, lumalaki sa bawat frame hanggang sa maging isang binata na hindi kailanman nakita ni Carmela na bumisita. Napansin niya kung paano binubulong ni Aling Elena ang isang pangalan sa kanyang pagtulog paulit-ulit. Angelo, Angelo, patawarin mo si nanay.
Sa loob ng 14 na buwan, si Carmela ang naging angkla ni Aling Elena sa mundo. Umupo siya sa tabi niya sa pinakamasamang gabi kapag ang demensya ay nagpapalimot kay Aling Elena kung nasaan siya at ang sindak ay bumabalot sa kanyang marupok na katawan. Sinuklay niya ang kanyang manipis at puting buhok at sinabi sa kanya na ligtas siya, na mahal siya, na may isang tao dito. Binasa niya sa kanya ang kanyang mga paboritong Precious Hearts Romances pocketbooks, mga murang libro na may mga pabalat ng magagandang tanawin at mga romantikong mag-asawa na nagpaningning sa mga mata ng matandang babae ng isang bagay na kahawig ng kaligayahan. At dahan-dahan, unti-unti, ikinuwento ni Aling Elena ang tungkol sa anak na nag-iwan sa kanya. Siya ang lahat sa akin, sabi ni Aling Elena isang gabi. Ang kanyang mga sandali ng kalinawan ay nagiging mas bihira at mahalaga. Pinalaki ko siyang mag-isa matapos kaming iwan ng kanyang ama. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho para mapag-aral siya at naging matagumpay siya. Carmela, sobrang tagumpay. Ngunit sa isang punto sa kanyang paglalakbay, nakalimutan niya kung saan siya nanggaling. Nakalimutan niya ako. Hinawakan ni Carmela ang kanyang kamay at walang sinabi. Dahil ano nga ba ang masasabi? Siya ang nagbabayad para sa lugar na ito. Pagpapatuloy ni Aling Elena, basag ang kanyang boses. Bawat buwan may dumarating na bank transfer, ngunit hindi siya bumisita sa loob ng 4 na taon. Ni minsan. Akala niya, ang pera ay katumbas ng pagmamahal. Akala niya kung binabayaran niya ang aking pangangalaga, hindi na niya kailangang mag-alaga talaga. Doon nagsimulang kamuhian ni Carmela, si Angelo. Hindi niya pa siya nakikilala. Nakita lamang ang kanyang mukha sa mga litratong itinago ni Aling Elena na parang banal na mga anting-anting. Ngunit kinamuhian niya siya ng isang uri ng mabangis at maprotektang galit na ikinagulat niya sa kanyang sarili. Paano maiiwan ng isang tao ang kanyang ina? Paano mababawasan ng isang tao ang isang buong buhay ng sakripisyo sa isang simpleng buwanang transfer at isang malinis na konsensya? Ngunit pagkatapos ay gumuho ang lahat. Ang bahay Kalinga, tala sa umaga, ay binili ng isang pribadong korporasyon sa pangangalagang pangkalusugan na nagpasya na mas mahalaga ang kita kaysa sa mga pasyente. Binawasan nila ang mga tauhan, binawasan ang mga oras ng trabaho, at inalis ang mga serbisyong itinuring na hindi kailangan. Tulad ng mga sesyon ng pagbabasa sa gabi na ibinibigay ni Carmela. Nang magreklamo si Carmela sa bagong pamunuan tungkol sa pangangalaga sa pasyente, agad siyang sinibak. Hindi ka isang nurse, sabi ng administrator ng malamig. Isa kang nursing assistant na madaling palitan. At sa totoo lang, Miss Carmela, ang iyong saloobin ay hindi angkop sa aming bagong kultura ng korporasyon. Ineskortan nila siya palabas ng gusali, nang hindi man lang siya pinayagang magpaalam sa kanyang mga pasyente, nang hindi man lang siya pinayagang magpaalam kay Aling Elena. Iyon ay 19 na buwan na ang nakalipas at iniisip ni Carmela si Aling Elena araw-araw mula noon. Sinubukan niyang tumawag sa bahay Kalinga, ngunit hindi nila ikinokonekta ang mga tawag sa mga pasyente. Sinubukan niyang bumisita, ngunit ang kanyang pangalan ay minarkahan sa sistema bilang isang sinibak na dating empleyado na walang access. Sumulat siya ng mga liham, ngunit walang paraan para malaman kung natanggap ba ito ni Aling Elena. Ang hindi pag-alam ang pinakamasamang bahagi. Buhay pa ba si Aling Elena? Lumala ba ang kanyang demensya? Inisip ba niya na iniwan din siya ni Carmela tulad ng kanyang anak? Ang pagkakasala mula sa posibilidad na iyon ang nagpapagising kay Carmela sa gabi. Nakatitig sa mantsa ng tubig sa kisame ng kanyang nirerentahang kwarto, nag-iisip kung sa isang lugar sa Antipolo, isang matandang babae ang umiiyak na tinatawag ang isang kaibigang hindi na darating. Ngunit ang renta ay 8,000 bawat buwan at ang bayad sa utang sa edukasyon ay 11,000 bawat buwan at ang mga gastusin sa pagkain ay kung anuman ang kanyang kayang bayaran pagkatapos ng mga tip. Kaya't itinali ni Carmela ang kanyang apron tuwing 47 ng umaga at ngumingiti sa mga customer
na bihirang ngumiti pabalik at sinusubukang huwag isipin ang lahat ng paraan kung paano siya binigo ng buhay. Ang shift sa umaga ang pinakamabigat. Mula 6 ng umaga hanggang 2 ng hapon, nagtatrabaho si Carmela, nagsisilbi sa dagsaan ng mga kumakain ng almusal at tanghalian. Mga empleyado ng opisina na umuorder ng kape, mga construction worker na umuorder ng tapsilog, mga retiradong ginoo na nagtatagal sa isang tasa ng mainit na tsaa ng maraming oras dahil wala silang ibang mapupuntahan at walang naghihintay sa bahay. Kabisado niya ang lahat ng kanilang mga order. Mesa 4 ay tapsilog, kapeng barako, dagdag na tissue. Mesa 7 ay special silog at pakiusap, huwag kalimutan ang sili ngayon. Ang upuan sa tabi ng bintana ay si Mang Cardo, 78 taong gulang, biyudo, dating driver ng jeep na pareho ang ino-order araw-araw, arroz caldo na may chicharon, at laging nagiiwan ng eksaktong 20 na tip mula sa kanyang yung 85 na bill. Pinahahalagahan ni Carmela si Mang Cardo, pinahahalagahan ang lahat ng kanyang mga regular na customer, ang mga maliliit na angkla na ito sa kaguluhan ng kanyang mga araw, ipinaaalala nila sa kanya na ang rutina ay maaaring maging isang aliw na mayroong dignidad sa pagpapakita na minsan ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin para sa ibang tao ay alalahanin ang kanilang pangalan at kung paano nila gusto ang kanilang itlog na luto. 12:47 ng hapon noong isang Huwebes nang magbago ang lahat. Ang dagsa ng tanghalian ay nagsisimula ng humupa at si Carmela ay naglilinis ng mesa. 11 nang tumunog ang pinto at pumasok ang 2 tao. Isang matandang babae sa isang wheelchair. Itinutulak ng isang lalaking nakasuot na ang presyo ay marahil higit pa sa 3 buwang renta ni Carmela. Tumigil ang puso ni Carmela. Ang babae ay puti na ang buhok ngayon, mas manipis kaysa dati, at ang kanyang mukha ay may hitsura ng isang taong dumaan sa mahihirap na taon. Ngunit makikilala siya ni Carmela kahit saan. Ang kurba ng kanyang panga, ang paraan ng pagtagilid ng kanyang ulo kapag nagtataka, ang maliit na peklat na hugis gasuklay sa kanyang kaliwang kamay mula sa isang aksidente noong bata pa na ikinuwento niya ng may malinaw na detalye isang gabing walang tulog sa bahay Kalinga, tala sa umaga. Si Aling Elena. Buhay. Narito. Sa isang karinderya sa Quezon City, 90 kilometro mula sa nursing home kung saan huling nakita siya ni Carmela. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Carmela. Ang basahang hawak niya ay nahulog sa sahig at hindi siya makagalaw, hindi makahinga, hindi makagawa ng anuman, kundi tumitig sa babaeng bumabagabag sa kanyang isipan sa loob ng 19 na buwan ng pagkakasala at sakit at mga tanong. At pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking nagtutulak ng wheelchair. Siya ay matangkad, marahil mga 5'11", na may itim na buhok na nagsisimulang magkaroon ng kaunting puti sa may sentido, bagaman hindi siya mukhang higit sa unang bahagi ng kanyang 30s. Ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang mga mata ay madilim, at may isang bagay sa kanyang ekspresyon, isang pagkapagod, isang bigat, na tila salungat sa halatang yaman na kinakatawan ng kanyang damit. Kilala ni Carmela ang mukha na iyon. Nakita niya ito sa 12-dosenang mga litrato. Nakita niya itong lumaki mula sa isang bungi-buning bata tungo sa isang seryosong tinidier, tungo sa isang binata na may bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sinundan niya ang mga linya ng kanyang mukha sa mga litratong itinago ni Aling Elena sa ilalim ng unan, kinamumuhian ang estrangherong ito na hindi mag-abalang bisitahin ang sarili niyang ina, si Angelo, ang anak na nag-iwan kay Aling Elena, ang lalaking kinamuhian ni Carmela sa loob ng 19 na buwan nang hindi siya nakikilala. Narito siya, sa kanyang karinderya, kasama ang inang sinabi niyang wala siyang oras na bisitahin. Ang isip ni Carmela ay tumatakbo sa 1,000 tanong, 1,000 akusasyon, 1,000 bersyon ng komprontasyon na naisip na niya sa lalaking ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Ngunit bago siya makapagsalita, bago siya makagalaw,
Tumingala si Aling Elena mula sa kanyang wheelchair at nagtagpo ang kanilang mga mata sa buong karinderya sa paglipas ng panahon. Isang pagkilala ang kumislap sa mukha ng matandang babae tulad ng sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap. Carmela. Ang boses ni Aling Elena ay mas marupok kaysa sa naaalala ni Carmela, ngunit walang duda sa kislap ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Carmela, ikaw ba iyan? Tumingin si Angelo sa kanyang ina, pagkatapos ay sa serbidorang nakatayo na parang nagyelo sa gitna ng karinderya, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito. Nay, kilala niyo po siya? Inabot ni Aling Elena ang kanyang nanginginig na mga kamay, mga luha na dumadaloy na sa kanyang kulubot na pisngi. Kilala. Angelo, ito si Carmela. Si Carmela ko, ang anghel na nagligtas sa buhay ko. Ang tanawin ko ay isang pader na ladrilyo at paminsan-minsan isang kalapati, at nandito ka, kasama ang lahat ng ito. Parang wala lang, sabi ni Angelo ng mahina. Ang tanawin, ibig kong sabihin, 3 taon na akong nakatira dito at halos hindi ko na ito napapansin. Tinitigan siya ni Carmela. Tinitigan talaga siya. At naramdaman ni Angelo ang isang bagay na nagbago sa hangin sa pagitan nila. Nakalulungkot iyon, sabi niya. Nawala kang kasamang magbahagi ng lahat ng ito. Masyado akong naging abala sa pagbuo ng isang imperyo, sa negosyo na hindi ko namalayan na ginagawa ko itong mag-isa. Humigop siya ng kanyang tsaa. Madalas sabihin ng nanay ko na ang tagumpay na walang pag-ibig ay isang mamahaling kalungkutan lamang. Akala ko, nag-exaggerate siya. Hindi pala. Hindi nga. Umupo sila sa isang komportableng katahimikan sandali. Ang mga ingay ng lungsod ay umaakyat mula sa 35 palapag sa ibaba. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay na personal? Sabi ni Carmela sa wakas. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa nanay ko, maaari kang magtanong ng kahit ano. Bakit ka tumigil sa pagbisita sa kanya? Alam kong sinabi ng mga doktor na maguguluhan siya, pero halatang hindi ka tanga. Nagtayo ka ng 1 bilyong pisong kumpanya. Wala bang bahagi sa iyo na naghinala na nagsisinungaling sila? Maingat na inilapag ni Angelo ang kanyang baso na parang mababasag ito kung hahawakan niya ng masyadong mahigpit. Sa totoo lang, sa tingin ko, gusto ko ring malinlang. Tumingin siya sa lungsod, hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Pagkatapos umalis ng tatay ko, ang nanay ko ang naging lahat sa akin. Nagbanat siya ng buto para bigyan ako ng kinabukasan. At nang sa wakas ay may kapangyarihan na akong ibigay sa kanya ang lahat ng nararapat sa kanya, ang pinakamahusay na pangangalaga, ang pinakamahusay na mga doktor, ang pinakamahusay na pasilidad. Hindi ko kinayang panoorin siyang maglaho, kaya tumakbo ka, kaya tumakbo ako. Tumawa siya ng mapait. Sinabi ko sa sarili ko na para iyon sa kanyang kapakanan, na ang makita ako ay magpapagulo sa kanya, na ang aking presensya ay magpapalala sa mga bagay. Ngunit ang totoo, hindi ko lang kinaya ang sakit na makita ang nanay ko na makalimutan kung sino ako. Matagal na nanahimik si Carmela. Pagkatapos, mahinahon, iyan ang unang bagay na sinabi mo na nagpaisip sa akin na baka talagang mabuti kang tao sa likod ng lahat ng perang iyan. Lumingon si Angelo upang tingnan siya. Sa malambot na ilaw ng terasa, nawala ang ilan sa pagiging depensibo ng kanyang mukha. Mukha siyang mas bata, mas malambot, mas marupok kaysa sa nakita niya noong suot niya ang uniforme ng serbidora. Sinusubukan ko, sabi niya. Natututo ako kung paano maging tunay na naroroon para sa mga tao, hindi lang magpadala ng mga bank transfer. Ngunit gumugol ako ng 4 na taon sa pagpapatakbo ng isang kumpanya at nakalimutan ko kung paano maging tao. Hindi ito kasing dali ng inaakala ko. Walang anumang mahalaga ang madali. Nagtagpo ang kanilang mga mata at may isang bagay na kumislap sa pagitan nila. Isang kislap ng pag-unawa, ng pagkilala, 2 taong hinubog ng pagkawala at kalungkutan na nakahanap ng hindi inaasahang pagkakatulad. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa iyong ina, sabi ni Angelo.
Nabanggit mo na isa rin siyang serbidora. Kumislap ang ekspresyon ni Carmela ng sakit, ngunit hindi siya tumingin sa malayo. 31 taon siya sa iisang karinderya, sa Tondo, 6 na araw sa isang linggo. Hindi kailanman nag-sick leave. Naging mas malambot ang boses ni Carmela. Namatay siya noong 15 anyos ako. Lung cancer. 3 buwan mula diagnosis hanggang sa katapusan. I'm sorry to hear that. Huwag kang malungkot. 11 taon na ang nakalipas. Nakipagpayapa na ako doon. Ngunit kumislap ang kanyang mga mata ng mga lumang luha. Siya ang dahilan kung bakit ako pumasok sa nursing. Gusto kong alagaan ang mga tao tulad ng pag-aalaga sa kanya ng mga palliative nurse. Napakabait nila, Angelo. Napakatiyaga. Hinawakan nila ang kanyang kamay noong hindi ko kaya. Noong masyadong mabigat ang lahat para sa isang 15 taong gulang. At iyon ang dahilan kung bakit napaka-importante sa iyo ng nanay ko. Tumango si Carmela. Pinaalala sa akin ni Aling Elena ang nanay ko. Ang paraan ng kanyang pagngiti kahit na nasasaktan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa iyo. Huminto siya. Nagpipigil. Ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Sinabi niya na ikaw ang buong mundo niya. Na lahat ng ginawa niya ay para sa iyo. Na mamamatay siyang masaya kung alam niyang matagumpay ka. Kahit na naputol si Carmela, kahit na hindi ka kailanman bumisita. Hindi niya kailanman sinabi iyon. Hindi nagreklamo, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata. Sa tuwing may bisitang darating sa bahay Kalinga at hindi ikaw iyon, isang maliit na liwanag sa kanyang mga mata ang namamatay. At kinamuhian kita dahil doon, Angelo. Kinamuhian kita sa loob ng 4 na taon nang hindi ka nakikilala. At ngayon, huminga ng malalim si Carmela, hinawi ang kanyang buhok. Ngayon, sa tingin ko, wasak ka rin, tulad nating lahat. Mas marami ka lang pera para itago ito. Tumawa si Angelo. Isang tunay na tawa na pilit na lumabas sa kanya. Iyan marahil ang pinakatumpak na paglalarawan sa buhay ko na ibinigay ng sinuman. Nag-usap sila hanggang sa madaling araw ng gabing iyon tungkol sa kanilang mga pagkabata, kanilang mga pangarap, kanilang mga kabiguan, tungkol sa mga paraan kung paano sila hinubog ng pagkawala at ang mga pader na itinayo nila para mabuhay. Tungkol sa mga libro at pelikula at musika, si Carmela ay mahilig sa 90s OPM na sa tingin ni Angelo ay napaka-cute at tungkol sa isang hinaharap na pareho nilang kinatatakutang isipin. Sa isang punto malapit sa hating gabi, napagtanto ni Angelo na hindi niya inisip ang trabaho sa loob ng maraming oras. Hindi niya tiningnan ang kanyang telepono. Hindi niya kinakalkula ang mga profit margin o nirerepaso na mga target sa acquisition sa kanyang isipan. Naroroon lamang siya, kasama ang babaeng ito na nakikita ang lahat ng kanyang mga depensa at sa paanuman ay tila handa pa ring makipag-usap sa kanya. Ito ang pinakanakakatakot at pinakanakakatuwang pakiramdam na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Sa mga sumunod na linggo, may nagbago sa pagitan nila. Tumigil si Carmela sa pagtingin sa kanya na may halos hindi maitagong puot. Tumigil si Angelo sa pagtrato sa kanya na parang isang panauhin at nagsimulang itrato siyang parang pamilya. Nakabuo sila ng isang rutina, sabay-sabay na hapunan tuwing gabi. Mga pag-uusap sa terasa, pagkatapos matulog ni Aling Elena, paminsan-minsang paglalakad sa Ayala Triangle Gardens sa mga araw na walang pasok si Carmela. Pinanood ni Aling Elena ang ebolusyong ito na may isang makahulugang ngiti na nagpaparamdam sa kanilang dalawa ng pagkailang. Inirereto niya tayo, bulong ni Carmela kay Angelo. Isang gabi matapos gumawa na naman ng isang halatang komento si Aling Elena tungkol sa kung gaano kaganda ang mga mata ni Carmela sa ilalim ng ilaw. Alam ko, hindi mapigilan ni Angelo ang ngiti. Hindi talaga siya magaling magtago. Dapat nating sabihin sa kanya na tumigil na. Tumingin si Angelo kay Carmela. Nakalugay ang kanyang buhok sa unang pagkakataon. Suot ang isang simpleng asul na damit na pinilit ni Aling Elena na bilhin para sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa tawa at naramdaman ni Angelo ang kanyang puso na gumawa ng isang bagay na komplikado. Siguro, huwag na, sabi niya ng mahina. Siguro may nakikita siya na pareho nating kinatatakutang aminin. Namula ang mga pisngi ni Carmela at tumingin siya sa malayo, ngunit hindi niya ito itinanggi. Ang unang halik ay nangyari noong isang Huwebes ng gabi, eksaktong 23 araw matapos silang magkita. Maagang natulog si Aling Elena, nagrereklamo ng pagkapagod at pinaghihinalaan ni Angelo na sinadya niya ang maagang pag-alis para bigyan sila ng privacy. Nasa terasa na naman sila, ang kanilang karaniwang lugar. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap na parang mga bituing nakatali sa lupa. Kailangan ko nang umuwi, sabi ni Carmela, tumatayo. Maaga ang shift ko bukas. Tumayo rin si Angelo. Ipagbubuk kita ng angkas. Kaya kong mag-MRT. Ayos lang, tika. Hinawakan niya ang kanyang kamay ng marahan. Pakiusap. 11:47 na ng gabi. Hayaan mo akong gawin ang isang bagay na ito. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa kanyang mukha. Sa malambot na ilaw ng mga ilaw ng lungsod, mukha siyang halos nagniningning. Iba ka sa inakala ko, sabi niya ng mahina. Nang isipin ko ang lalaking nag-iwan sa kanyang ina, naisip ko ang isang taong malamig, isang taong walang pakialam sa anumang bagay kundi pera. Pero hindi ikaw iyon. Ako iyon noon. Sa napakatagal na panahon, eksakto akong ganoon. At ngayon, lumapit si Angelo. Isinara ang distansya sa pagitan nila. Ang kanyang puso ay kumakabog sa paraang hindi pa nangyayari mula noong siya ay isang teenager na nag-aaya ng isang babae sa prom. Ngayon, sa tingin ko, nagiging ibang tao ako. Isang taong gusto ko talagang maging. Itinaas niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Carmela, binibigyan siya ng bawat pagkakataon na lumayo. At sa tingin ko, malaking bahagi niyon ay dahil sa iyo. Napigil ang hininga ni Carmela. Sa isang sandali, nagyelo sila, dalawang tao sa bingit ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Pagkatapos, tumingkayad siya at hinalikan siya. Mahina sa simula, nag-aalangan, na parang pareho silang natatakot na mabasag ang isang bagay na marupok. Ngunit pagkatapos ay hinila siya ni Angelo palapit at natunaw siya sa kanyang mga yakap at ang halik ay lumalim sa isang bagay na nag-iwan sa kanilang dalawa na kapos sa hininga. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, malaki ang mga mata ni Carmela. 3 linggo ko nang gustong gawin iyon, pag-amin niya. 3 linggo lang? Ngumiti si Angelo. Gusto ko nang gawin iyon mula noong sinigawan mo ako sa karinderya dahil sa pagiging masamang anak. Hindi ako sumigaw. Talagang sumigaw ka at nararapat lang sa akin. Tumawa si Carmela at ang tunog na iyon ang pinakamagandang bagay na narinig ni Angelo sa loob ng maraming taon. So, anong susunod? Tanong niya. Tinitigan siya ni Angelo. Ang serbidorang ito na ang sahod ay 11,000 bawat buwan na nakatira sa isang 10 Udini metro kwadradong inuupahan na minahal ang kanyang ina noong hindi niya kaya na sa paano man ay tumagos sa bawat depensang itinayo niya sa loob ng 4 na taon ng pag-iisa. Hindi ko alam, sabi niya ng tapat, pero alam kong ayaw kong matapos ito kahit ano pa man ito. Ako rin. Pinisil ni Carmela ang kanyang kamay. Pero ang mundo mo ay napakalayo sa mundo ko, Angelo. Hindi ko alam kung bagay ako dito. Bagay ka kahit saan mo gusto. At umaasa ako na kasama dito ang dito. Kasama ko. Kasama ang nanay ko. Sa anumang gulo ng buhay na sinusubukan kong buuin. Tinitigan siya ni Carmela ng matagal, pagkatapos ay ngumiti. Isang tunay, walang bantay, walang depensang ngiti. At naramdaman ni Angelo ang isang bagay sa kanyang dibdib na lumawak. Sige, sabi niya, aalamin natin nang magkasama. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, naramdaman ni Angelo na mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Mayroon siyang pag-asa. Ngunit ang pag-asa, tulad ng malapit ng matutunan ni Carmela,
ay isang marupok na bagay. Nagsimula ito sa isang sobre. Natagpuan ito ni Carmela sa kanyang mailbox 6 na linggo pagkatapos ng unang halik na iyon. Isang makapal na brown na sobre na walang return address na may selyo mula sa Antipolo. Sa loob, may mga dokumentong hindi pa niya nakikita noon. Mga medical record, mga internal memo, isang paper trail na nagsasalaysay ng isang kuwentong napakasakit na kailangan niyang basahin ng 3 beses bago niya matanggap ang nakikita niya. Ang unang dokumento ay isang memo mula sa lumang administrasyon sa Bahay Kalinga, tala sa umaga, na may petsang 3 taon at 4 na buwan na ang nakalipas. Paksa, Pasyente Elena. Inirekomendang protocol sa pag-aalaga. Pagkatapos, suriin ang kaso ni Ginang. Elena, inirerekomenda namin ang pagpapatuloy ng kasalukuyang regimen ng sedasyon. Ang mga episode ng kalinawan ng pasyente ay nagiging mas madalas. Gayunpaman, naniniwala kami na para sa pinakamahusay na interes ng pasilidad na ito, ang diagnosis ng demensya ay dapat mapanatili. Ang buwanang bayad ni G. Angelo na O80,000 ay isang malaking kita at anumang indikasyon na bumubuti ang kondisyon ng pamisa ay maaaring magresulta sa paglipat sa isang mas mababang pasilidad ng pangangalaga. Bukod pa rito, nagpahayag si Ginang Elena ng pagnanais na makipag-ugnayan sa kanyang anak. Inirerekomenda namin ang pag-intercept sa lahat ng papalabas na komunikasyon at pagtiyak na mananatiling nakahiwalay ang pasyente sa panlabas na kontak na maaaring makompromiso ang ating pinansyal na kaayusan. Nanginginig ang mga kamay ni Carmela nang husto na halos hindi niya mahawakan ang papel. Alam ng mga administrator ng Bahay Kalinga, tala sa umaga, sa loob ng mahigit 3 taon na, ang kondisyon ni Aling Elena ay maaaring gamutin. Sinadya nilang panatilihin siyang sedated, sinadyang maling diagnose, sinadyang ihiwalay siya sa mundo, lahat para patuloy na makuha ang buwanang bank transfer mula kay Angelo. Ngunit hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Ang pinakamasamang bahagi ay ang pangalawang dokumento. Isang sulat kamay na tala na naka-staple sa isang serye ng mga email na isinulat sa isang pamilyar na sulat kamay na nagpatigil sa dugo ni Carmela. Carmela, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay sa wakas ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob na ipadala ang dapat kong ipinadala ilang buwan na ang nakalipas. Natagpuan ko ang mga dokumentong ito noong nililinis ko ang opisina ng dating administrator. Nakatago sila sa isang nakalock na drawer, ngunit ibinigay sa akin ng bagong direktor ang mga susi. Patawarin mo ako. Sobrang-sobra akong nagsisisi sa ginawa nila kay Aling Elena at nagsisisi ako sa ginawa nila sa iyo. Ngunit may iba ka pang kailangang malaman. Isang bagay tungkol kay Angelo na nagbabago ng lahat. Tingnan mo ang ikatlong dokumento, ang mga email mula sa personal assistant ni G. Angelo, na may petsang 2 taon na ang nakalipas. Patawarin mo ako, Carmela. Tunay akong humihingi ng tawad. Sara, night nurse, Bahay Kalinga. Tala sa umaga. Nanginginig ang mga daliri, kinuha ni Carmela ang ikatlong dokumento. Ito ay isang serye ng mga email sa pagitan ng assistant ni Angelo at ng administrasyon ng Bahay Kalinga. Ang subject ay pagtatanong sa kondisyon ng pasyente. Unang email mula sa assistant ni Angelo. Nagtatanong si G. Angelo tungkol sa kondisyon ng kanyang ina. Mangyaring magbigay ng update sa kanyang kasalukuyang estado at kung ang isang pagbisita ay magiging kapaki-pakinabang. Ang sagot mula sa Bahay Kalinga tala sa umaga. Tulad ng napag-usapan sa ating mga nakaraang komunikasyon, ang mga pagbisita mula sa mga miyembro ng pamilya ay patuloy na nagdudulot ng pagkabalisa kay Ginang Elena. Lubos naming ipinapayo na panatilihin ang kasalukuyang protocol na walang kontak. Mangyaring tiyakin kay G. Angelo na ang kanyang ina ay tumatanggap ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga. Pagkatapos ay isang follow-up na email mula sa assistant ni Angelo, nais ni G. Angelo,
na mag-schedule ng isang video call kasama ang kanyang ina, mangyaring ayusin ang isang oras. Ang sagot, sa kasamaang palad, hindi posible ang mga video call dahil sa kasalukuyang cognitive state ni Gnang. Elena, hindi niya nakikilala ang mga mukha sa screen at nagiging balisa kapag nahaharap sa hindi pamilyar na teknolohiya. Patuloy kaming magbibigay ng mga nakasulat na update sa kanyang kondisyon. Patuloy na binasa ni Carmela ang email pagkatapos ng email, kahilingan pagkatapos ng kahilingan. Sa loob ng 2 taon, sinusubukan ni Angelo na makipag-ugnayan sa kanyang ina at sa loob ng 2 taon, hinaharangan siya ng administrasyon sa bawat hakbang. Sinusubukan niya, lahat ng gabing iyon, na hinawakan ni Carmela ang kamay ni Aling Elena at pinakinggan siyang umiyak na tinatawag ang kanyang wala doong anak, lahat ng buwan ng puot na kanyang inipon laban sa lalaking hindi mag-abalang bumisita. At sinusubukan niya, nagtatanong, umaabot, para lang sabihan na ang kanyang presensya ay magpapalala sa mga bagay. Ngunit hindi pa rin iyon ang pinakamasamang bahagi. Ang pinakamasamang bahagi ay ang huling email sa serye, na may petsang 25 buwan na ang nakalipas mula mismo kay Angelo. Naiintindihan ko na hindi posible ang mga pagbisita, ngunit mangyaring tiyakin na alam ng aking ina na mahal ko siya. Pakisabi sa kanya na iniisip ko siya araw-araw at pakiusap kung may anumang pagbabago sa kanyang kondisyon, anumang pagbuti, tawagan ninyo ako kaagad. Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako para makita siyang ngumiti sa akin muli. Sa ilalim ng email na iyon, may isang sulat kamay na tala mula sa isang tao sa bahay Kalinga, tala sa umaga. Huwag sagutin, huwag ipasa sa pasyente. I-file kasama ng iba pang mga sulat ni Angelo. Umupo si Carmela sa kanyang kama, sa kanyang atima na metro kwadradong inuupahan, napapaligiran ng mga dokumentong sumira sa lahat ng akala niyang alam niya at umiyak. Umiyak siya para kay Aling Elena na sinadyang ihiwalay sa anak na nagmamahal sa kanya. Umiyak siya para kay Angelo na umabot sa dilim at walang natanggap kundi kasinungalingan. At umiyak siya para sa kanyang sarili dahil hinusgahan niya siya ng napakatindi, kinamuhian siya ng lubusan, samantalang biktima rin siya tulad ng kanyang ina. Ngunit habang humuhupa ang kanyang mga luha, isang bagong emosyon ang nagsimulang pumalit sa sakit, galit. May gumawa nito ng sadya. May naghiwalay sa isang ina at anak para sa tubo. May nanood kay Aling Elena na umiyak para kay Angelo gabi-gabi at walang ginawa. May nag-intercept sa bawat pagtatangka sa komunikasyon at hinayaan silang dalawa na magdusa sa katahimikan. At hahanapin ni Carmela kung sino. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Angelo. Carmela, ang kanyang boses ay mainit, masaya. May plano silang maghapunan ngayong gabi. Paalis na siya ng opisina. Gusto mong sunduin kita sa Angelo, kailangan mong pumunta sa apartment ko. Ngayon na. Isang bagay sa kanyang boses ang tiyak na nag-alala sa kanya. Anong problema? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero may kailangan kang makita. Isang bagay tungkol sa bahay Kalinga, tala sa umaga. Tungkol sa nanay mo. Tungkol sa lahat. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, darating ako sa loob ng 20 minuto. Dumating siya sa loob ng 4:14. Nang pumasok si Angelo sa apartment ni Carmela, namutla ang kanyang mukha sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang maliit na mesa sa kusina. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong niya. Kinukuha ang unang memo na may nanginginig na kamay. May isang tao mula sa bahay Kalinga na nagpadala nito. Anonymous. Pinanood siya ni Carmela na magbasa. Pinanood ang kulay na nawawala sa kanyang mukha. Pinanood ang 4 na taon ng pagkakasala na nagiging isang bagay na mas madilim. Angelo, I'm so sorry. Gumugol ako ng maraming taon na kinamumuhian ka dahil sa hindi pagbisita at sa buong panahong iyon, sinusubukan mo. Alam nila, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Alam nila na maaari siyang gamutin. Alam nilang mulat pa siya at pinainom pa rin nila siya ng pampakalma para patuloy akong magbayad. Oo,
Sinabi nila na ang mga pagbisita ko ay nagpapagulo sa kanya. Sinabi nilang hindi na niya ako nakikilala. Sinabi nila, basag ang kanyang boses. Naniwala ako sa kanila. Sa loob ng 4 na taon, naniwala ako sa bawat salitang sinabi nila. Wala akong dahilan para hindi maniwala. Sila ang mga profesional na medikal. Mayroon silang mga sertipiko, pasilidad, reputasyon. Pinagkatiwalaan mo sila na alagaan ang nanay mo. Dapat sinuri ko mismo. Hinampas ni Angelo ang kanyang palad sa mesa na nagpatalon kay Carmela. Dapat pumunta ako doon nang walang abiso at tiningnan siya mismo. Pero masyado akong duwag, masyadong abala, masyadong hindi niya matapos ang pangungusap. Lumipat si Carmela upang tumayo sa tabi niya. Angelo, hindi mo ito kasalanan. Sinadya nilang manipulahin kayong dalawa. Hinarang ang iyong mga komunikasyon. Nagsinungaling sila sa harap mo. Biktima ka dito, hindi ang kontrabida. Sabihin mo iyan sa nanay ko. Ang kanyang boses ay garalgal. Sabihin mo iyan sa babaeng umiiyak na tinatawag ako gabi-gabi habang pumipirma ako ng mga bank transfer at tinatapik ang sarili ko sa likod sa pagiging mabuting anak. Hindi kanya sinisisi, alam mo iyan. Pinatawad kanya sa sandaling makita kanyang muli. Pero hindi ko pinapatawad ang sarili ko. Tumingin si Angelo kay Carmela at ang sakit sa kanyang mga mata ay nagpadurog sa kanyang dibdib. Mayroon siyang 50 bilyon. Mayroon siyang isang hukbo ng mga abogado, mga investigador, mga mapagkukunan, na hindi man lang maisip ng karamihan sa mga tao. At hindi niya maprotektahan ang sarili niyang ina mula sa kalupitan sa isang lugar na binayaran niya para panatilihin siyang ligtas. Walang sagot si Carmela para doon dahil tama siya. Lahat ng pera sa mundo at hindi pa rin nito naprotektahan si Aling Elena mula sa mga taong binayaran ni Angelo para alagaan siya. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Carmela nang mahina. Tumigas ang panga ni Angelo. Gusto kong gibain ang lugar na iyon hanggang sa pundasyon nito. Gusto kong hanapin ang lahat ng sangkot dito at pagbayarin sila. Gusto kong huminto siya. Huminga ng malalim. Gusto kong sabihin sa nanay ko, sigurado ka? Kaya ba niya ito? Karapatan niyang malaman ang katotohanan. Pareho kaming may karapatan. Tumingin siya kay Carmela. At pagkatapos, kakailanganin ko ang tulong mo. Para saan? Pagbuo ng kaso. Paghahanap sa mga taong may pananagutan. Pagtitiyak na walang ibang makakaranas ng naranasan ng nanay ko. Ang kanyang mga mata ay matigas na ngayon, nakatuon. Bubuwagin ko ang bahay kalinga, tala sa umaga, piraso-piraso. At kakailanganin ko ng isang taong talagang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng mga pader na iyon. Dahan-dahang tumango si Carmela. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng naaalala ko. Bawat miyembro ng staff, bawat patakaran, bawat kakaibang bagay na nakita ko at binaliwala. Pero, Angelo, ano? Masaya na ang nanay mo ngayon. Kasama ka na niya ulit. Kasama ako. Nagtatayo ng bagong buhay. Kung hahabulin natin ang bahay kalinga, lahat iyon ay mahahatak pabalik. Ibig sabihin yan ay mga abogado at mga deposisyon at marahil mga buwan ng muling pagbabalik sa pinakamasamang taon ng kanyang buhay. Matagal na nanahimik si Angelo. Pagkatapos ay kinuha niya ang huling dokumento, ang email na isinulat niya 18 buwan na ang nakalipas na nakikiusap sa administrasyon na sabihin sa kanyang ina na mahal niya ito at tumigas ang kanyang ekspresyon. Karapatan niyang malaman ang katotohanan, sabi niya, at ganoon din ang lahat ng iba pa na nagtiwala sa lugar na iyon sa mga taong mahal nila. Hindi ko sila hahayaang makalusot, hindi para sa kanya at hindi para sa sinumang maaaring sinasaktan pa rin nila ngayon. Inabot ni Carmela at hinawakan ang kanyang kamay. Kung gayon, gagawin natin ito ng magkasama. Tumingin si Angelo sa kanya. Ang babaeng ito na gumugol ng maraming taon na kinamumuhian siya, na dahan-dahang natutong mahalin siya, na ngayon
ay nag-aalok na tumayo sa tabi niya sa isang laban na maaaring tumagal ng buwan o taon. Magkasama, sang-ayon niya. Pero una, sasabihin natin sa nanay ko, karapatan niyang marinig ito mula sa atin. Nagmaneho sila patungo sa apartment sa BGC sa katahimikan. Ang bigat ng kung ano ang darating ay nakadagan sa kanilang dalawa. Nasa sala si Aling Elena nang dumating sila, nagbabasa ng isa sa kanyang mga paboritong Precious Hearts romances, pocketbooks, mukhang payapa at kontento. Tumingala siya nang pumasok sila at agad na nalaman na may mali. Anong problema? Tanong niya. Ibinaba ang kanyang libro. Angelo, Carmela, anong nangyari? Umupo si Angelo sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang magaspang at matandang mga kamay sa kanyang mga kamay. Nay, sabi niya, ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. May kailangan po kayong malaman tungkol sa bahay Kalinga. Tala sa umaga, tungkol sa kung bakit ako tumigil sa pagbisita. Tungkol sa lahat. At habang nagsimula siyang ipaliwanag, ang mga dokumento, ang sabwatan, ang sistematikong kalupitan na naghiwalay sa kanila sa loob ng 4 na taon. Pinanood ni Carmela ang mukha ni Aling Elena na magbago mula sa pagkalito tungo sa takot, tungo sa isang sakit na napakalalim na tila nagpatanda sa kanya ng 10 taon sa loob ng 10 minuto. Ngunit sa likod ng sakit, sa likod ng pagkabigla at pagtataksil, may iba pa, bakal. Kinuha nila ang 4 na taon ko. Sabi ni Aling Elena nang matapos si Angelo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabangis. Kinuha nila ang anak ko mula sa akin. Kinuha nila si Carmela mula sa akin. Pinaniwala nila ako na nawawalan na ako ng isip, samantalang binibigyan lang pala nila ako ng gamot para manahimik. Nay, I'm so sorry. Huwag kang humingi ng tawad. Humigpit ang hawak ni Aling Elena sa kamay ni Angelo. Hindi mo ito kasalanan. Hindi ito kasalanan ng sinuman maliban sa mga taong gumawa nito. Tumingin siya kay Carmela. Nabanggit ba sa sulat kung sino ang nagpadala ng mga dokumento? Kung sino ang sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo? Isang night nurse na nagngangalang Sara. Naaalala ko siya. Isa siya sa mga pinakamabait. Dahan-dahang tumango si Aling Elena. Sara, dati niya akong dinadalhan ng dagdag na leche flan sa mga gabing wala kang duty. Carmela, mabuti siyang tao. Isang sandali ng katahimikan, hanapin mo siya, pasalamatan mo siya, at pagkatapos, tiyakin mo na lahat ng may pananagutan ay magbabayad sa ginawa nila. Tumingin si Angelo sa kanyang ina na may halong paghanga. Gusto ninyong dalhin natin ito sa publiko? Gusto ninyo ng hustisya? Kumislap ang mga mata ni Aling Elena ng mga luhang hindi pa tumutulo, ngunit ang kanyang boses ay matatag, hindi para sa akin. Nawala na sa akin ang mga taong iyon at walang makapagbabalik sa kanila. Ngunit para sa lahat ng iba pa na nasa loob pa rin ng lugar na iyon, para sa bawat pamilyang niloloko, para sa bawat pasyenteng pinapanatiling sedated para patuloy na makasingil ang mga administrator. Lumingon siya kay Carmela. Nagtrabaho ka doon. Alam mo kung ano ang pakiramdam. Tutulungan mo ba ang anak ko na wasakin sila? Tinitigan ni Carmela ang babaeng ito na mahal niya. Ang babaeng ito na matatag, malakas, hindi natitinag, na nakaligtas sa 4 na taon ng sinadyang kalupitan at lumabas na buo pa rin ang diwa at naramdaman niya ang mga luha na dumadaloy sa sarili niyang pisngi. Opo, sabi niya, tutulong po ako. At sa sandaling iyon, ang tatlo ay naging higit pa sa isang muling nagsama-samang pamilya. Naging isang koponan sila. Tumagal ng 8 buwan ang demanda. Ang legal team ni Angelo, 10 abogado, mula sa 2 magkaibang law firm na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyon sa mga bayarin, ay bumuo ng isang kaso na napakatibay na walang pagkakataon ang bahay Kalinga tala sa umaga. Ang mga dokumentong natanggap ni Carmela ay simula lamang. Sa sandaling nagsimulang maghukay ang mga investigador,
Natagpuan nila ang ebidensya ng katulad na pang-aabuso na nangyayari sa loob ng halos isang dekada. 17 ibang pasyente ang sinadyang maling diagnose para palakihin ang mga bayarin. 4 ang namatay habang tumatanggap ng hindi sapat na pangangalaga. At ang trail ng mga dokumento ay umabot hanggang sa mga ehekutibo ng pribadong korporasyon sa pangangalagang pangkalusugan na bumili ng bahay kalinga. Ang settlement ay 250 milyon, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng kaso ng nursing home sa Pilipinas. Higit sa lahat, nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa 3 administrator at 2 doktor. Isinara ang pasilidad at ang parent company ay napilitang magpatupad ng mga reforma sa pangangasiwa sa lahat ng kanilang 25 na ari-arian. Ngunit para kay Carmela, hindi ang pera o ang legal na tagumpay ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang araw na tumestigo si Aling Elena. Umupo siya sa korte na iyon, 74 taong gulang at marupok, ngunit ganap na hindi natitinag at ikinuwento ang kanyang istorya. Nagsalita siya tungkol sa ulap ng mga pampakalma na nag-alis sa kanyang kalinawan. Nagsalita siya tungkol sa pag-iyak para sa isang anak na nagmamahal sa kanya ngunit sinabihang lumayo. Nagsalita siya tungkol kay Carmela, ang nursing assistant na naging kanyang tanging liwanag sa dilim na sinibak dahil sa sobrang pag-aalala. At nagsalita siya tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nang sa wakas ay magising pagkatapos ng 4 na taon na sinadyang panatilihin sa isang ulap. Kinuha nila ang aking oras, sabi ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay matatag kahit na ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Kinuha nila ang mga taon na hindi ko na maibabalik kasama ang aking anak. Kinuha nila ang aking kaibigan, si Carmela, ang tanging taong nagparamdam sa akin na ako ay tao, at ginawa nila ito para sa pera. Ipinagpalit nila ang aking buhay para sa isang bill. Ipinagpalit nila ang pagdurusa ng aking anak para sa isang profit margin. Huminto siya sandali. Tinitigan ng diretso ang mga akusado. Ngunit hindi nila nakuha ang lahat. Hindi nila nakuha ang aking diwa. Hindi nila nakuha ang aking kakayahang magmahal. At hindi nila nakuha ang aking anak. Tumingin siya kay Angelo na nakaupo sa harap na hilera na may mga luhang hayagang dumadaloy sa kanyang mukha. Bumalik siya, natagpuan niya ako, at ibinalik niya sa akin si Carmela. Kaya sa huli, nabigo sila dahil nanalo ang pag-ibig. Laging nananalo ang pag-ibig, natahimik ang korte maliban sa tunog ng mga taong umiiyak. Umupo si Carmela sa tabi ni Angelo. Inabot at hinawakan ang kanyang kamay. Pinisil niya ito ng sapat na mahigpit para masaktan at naintindihan niya ang ilang mga sandali ay masyadong malaki para sa mga salita. Ang ilang sakit ay masyadong malalim para bigkasin. Ang magagawa mo lang ay kumapit sa mga taong mahal mo at umasa na sapat na iyon. Pagkatapos ng hatol, pagkatapos ng mga kamera at mga reporter, at mga may luhang yakap, dinala ni Angelo sina Carmela at Aling Elena para maghapunan. Hindi sa isang magarbong restauran, kundi sa karinderya ni Aling Nena kung saan nagsimula ang lahat. Si Aling Nena, ang may-ari at dating manager ni Carmela, ay pinaupo sila sa sulok na upuan kung saan unang nakilala ni Aling Elena si Carmela, 19 na buwan na ang nakalipas. Libre na ng bahay, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay kahina-hinalang mamasa-masa. Kahit anong gusto nyo. Umorder si Carmela ng kumpletong tapsilog. Umorder si Aling Elena ng chicken mami. Umorder si Angelo ng tapsilog na may dagdag na chicharon. At nang itaas ni Carmela ang kanyang kilay, ngumiti siya. Nag-oobserba ako, sabi niya. Ito ang ino-order ng mga tao kapag masaya sila. Kumain sila sa isang komportableng katahimikan, ang bigat ng huling 8 buwan ay dahan-dahang nawawala sa kanilang mga balikat, tapos na ang demanda. Ang mga salarin ay mapupunta sa bilangguan. At sa paanuman, sa isang imposibleng paraan, ang 3 sa kanila ay lumabas sa lahat ng ito na mas malakas kaysa dati. Nag-iisip ako, sabi ni Aling Elena, ibinaba ang kanyang tinidor
tungkol sa susunod. Nagkatinginan sina Angelo at Carmela. Anong ibig ninyong sabihin, Nay? Anong ibig kong sabihin? Ako ay 74 taong gulang. Gumugol ako ng 4 na taon sa isang ulap at 8 buwan sa isang korte. Gusto kong gawin ang isang bagay sa oras na mayroon pa ako. Tumingin siya kay Carmela. Isang bagay na makabuluhan. Ano po ang iniisip ninyo? Ngumiti si Aling Elena. Isang pilyang ngiti na naaalala ni Angelo mula sa kanyang pagkabata na karaniwang nangangahulugan na gagawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Gusto kong magtayo ng isang foundation para sa mga residente ng nursing home na walang pamilya, na walang sinumang sumusuri kung maayos silang tinatrato. Inabot niya ang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kanilang 2 kamay. Gusto kong kumuha ng mga taong tulad ni Carmela noon, mga taong talagang nagmamalasakit, at ipadala sila sa mga pasilidad para maging mga tagapagtanggol, mga bantay, mga anghel na tagapag-alaga. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Nay, magastos iyan. Alam ko kung gaano kamahal iyon. Matanda ako, hindi tanga. Pinisil ni Aling Elena ang kanyang kamay. Ngunit ang anak ko ay isang bilyonaryo na naghahanap ng paraan para makabawi sa nawalang oras. At ang aking magiging manugang ay isang sanay na nursing assistant na alam kung ano talaga ang kailangan ng mga residenteng ito. Nabulunan si Carmela sa kanyang kape. Magiging manugang? Oh, huwag ka nang mahiya. Kinawayan ni Aling Elena ang kanyang kamay. Nakikita ko kung paano kayo magtinginan. Isang bagay na lang ng panahon, maaari na tayong magsimulang magplano ngayon. Namula ng husto ang mukha ni Angelo. Nay, sandali pa lang po kaming magkasama. Manalig ka sa akin. Kapag alam mo na, lumambot ang mga mata ni Aling Elena. At alam ko, halos 2 taon ko na kayong pinagmamasdan, itinakda kayong magkasama. Ang tanging tanong ay kung aaminin ba ito ng matigas ang ulong anak ko bago ako masyadong tumanda para sumayaw sa kasal ninyo. Tumingin si Carmela kay Angelo. At kahit na pareho silang namumula sa hiya, isang mainit na damdamin ang namukadkad sa kanyang dibdib. Dahil tama si Aling Elena, alam na niya sa loob ng maraming buwan kahit na natatakot siyang sabihin ito ng malakas. Ang foundation ay isang magandang ideya, sabi ni Carmela, sinadyang ibahin ang usapan, at gustong-gusto kong tumulong. Pero, Nay, sigurado po ba kayo na handa na kayo para dito? Malaking trabaho iyan. Sigurado ako, matatag ang boses ni Aling Elena. Ang 4 na taon na iyon sa bahay Kalinga, tala sa umaga, ay nagturo sa akin kung ano ang pakiramdam na makalimutan, na maging hindi nakikita. Natratuhin bilang isang numero sa bill at hindi isang tao. Kung maililigtas ko kahit isang tao mula sa karanasang iyon, sulit ang bawat minuto ng pagsisikap. Tumingin si Angelo sa kanyang ina. Ang kahanga-hangang babaeng ito na nagtrabaho ng 3 trabaho para palakihin siya, na nakaligtas sa 4 na taon ng kalupitan at bumangon na may fighting spirit, na ngayon ay 74 taong gulang at nagpaplano ng kanyang susunod na pakikipagsapalaran. At naramdaman niya ang kanyang puso na umapaw sa pag-ibig at paghanga. Kung gayon gagawin natin, sabi niya. Magkasama, 3 tayo, tumango si Carmela, ang Sumina Foundation for Elderly Dignity. Kumislap ang mga mata ni Aling Elena, ngunit ngumiti siya. Masyadong magarbo. May naisip akong mas simple, isang bagay na kumukuha ng tunay na diwa. Ano po iyon? Tumingin si Aling Elena kay Carmela, pagkatapos ay kay Angelo, at lumapad ang kanyang ngiti. Ang Di Malilimutan Foundation. Dahil lahat ay nararapat na alalahanin. Lahat ay nararapat na may isang taong naroroon para sa kanila. At sa sandaling iyon, nakaupo sa sulok na upuan ng karinderya ni Aling Nena, napapaligiran ng amoy ng kape at chicharon at mga alaala na masakit at mahalaga, ang 3 sa kanila ay gumawa ng isang tahimik na pangako, hinding-hindi sila makakalimot at hinding-hindi nila hahayaang makalimutan ang iba. Ilang buwan pagkatapos,
nagising si Carmela sa amoy ng kape at sa tunog ng ulan na tumatama sa bintana. Inabot niya ang kanyang kamay sa kabilang bahagi ng kama, ang kanyang mga daliri ay nakahanap ng init kung saan nakahiga si Angelo, ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang mga kumot ay mayroon pa ring amoy niya, mamahaling pabango na may halong isang bagay na kanya lamang at ngumiti siya. Hindi pa rin makapaniwala na ito na ang kanyang buhay. Dapat nagpapahinga ka, sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal sa antok. Linggo ngayon, lumitaw si Angelo sa pintuan ng kanilang silid tulugan. Ang kanilang silid tulugan sa penthouse apartment sa BGC na ngayon ay parang tahanan na. Suot ang isang lumang t-shirt ng UP Fighting Maroons na binili niya sa isang ukay-ukay sa halagang ilingapu dahil sa tingin ni Carmela ay nakakatawa na ang isang bilyonaryo ay walang anumang damit pambahay. Naghanda ako ng almusal, sabi niya. 2 tasa ng kape sa kamay. Well, sinubukan kong maghanda ng almusal. Medyo malikhain ang mga itlog. Tumawa si Carmela. Itinulak ang sarili sa mga unan. 15 taon ka ng CEO at hindi ka pa rin marunong magluto ng itlog. May mga tao ako para diyan. Ako na ang kasama mo ngayon at tuturuan kita kahit na ikamatay nating dalawa. Tumawid siya sa silid at inabot sa kanya ang isang tasa ng kape na ginawa ng eksakto sa paraang gusto niya. May kaunting gatas, walang asukal, may ilang bagay na natutunan na niya. Gising na si nanay, sabi niya, umupo sa kama sa tabi niya. Kausap niya si Sarah sa telepono. Tinatalakay ang mga pagbisita sa pasilidad sa susunod na buwan. Ang Di Malilimutan Foundation ay mayroon ng 35 volunteer advocates sa 10 probinsya. Sa loob ng 8 buwan, umiling si Carmela sa pagkamangha. Ang nanay mo ay isang force of nature. Natuto siya sa pinakamagaling. Yumuko si Angelo para halikan ang kanyang noo. Nga pala, gusto niyang malaman kung tapos mo na ang iyong nursing certification. Nagbuntong hininga si Carmela. 3 subjects pa. Sabihin mo sa kanya na tumigil na siya sa pagtatanong. Sabi niya, kailangan kanyang maging fully accredited bago ka ma-hire ng foundation bilang Director of Patient Advocacy. Sabihin mo sa kanya, ginagawa ko na. Ikaw na ang magsabi. Nagluluto siya ng ensaymada. Ngumiti si Carmela. Ibinaba ang kanyang kape at hinawakan ang kamay ni Angelo. Ilang umaga, hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ito. 11 buwan na ang nakalipas, siya ay isang serbidora na kumikita ng 11,500 bawat buwan, nakatira sa isang 16 metro kwadradong inuupahan, baon sa 250,000 na utang sa edukasyon at isang pusong puno ng sakit para sa isang pasyenteng napilitan siyang iwan. Ngayon, engaged na siya sa isang bilyonaryo na nagbayad ng kanyang utang nang walang tanong, nakatira sa isang penthouse na may tanawin ng skyline ng Metro Manila at tumutulong sa pagpapatakbo ng isang foundation na nagbabago ng buhay sa buong bansa. Ngunit hindi ang pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pamilyang natagpuan niya. Angelo, sabi niya nang mahina. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi naaalala ng nanay mo ang karinderyang iyon? Kung hindi niya hiniling na dalhin mo siya doon noong araw na iyon? Huminto siya sandali. Iniisip ko iyon palagi. Kung gaano kalapit na hindi tayo nagkita. Kung gaano kaiba ang lahat. Lumingon siya para tingnan siya. Ang kanyang kulay abong mga mata ay malambot. Pero iniisip ko rin na sa paanuman, magkikita pa rin tayo. May mga taong nakatakdang mapunta sa buhay mo. Romantiko iyan para sa isang lalaking dating nag-iisip na ang pag-ibig ay hindi episyente. Mayroon akong magaling na guro. Yumuko siya at hinalikan siya ng maayos, dahan-dahan at matamis, at natunaw si Carmela sa kanyang mga yakap tulad ng lagi. Nang sa wakas ay maghiwalay sila. Ngumiti siya. Pagsasabihan tayo ng nanay mo dahil pinapalamig natin ang almusal. Matutuwa ang nanay ko na may moment tayo.
Pinaplano na niya ang kasal natin mula pa noong mga 3 araw pagkatapos nating magkita. Speaking of which, inabot ni Carmela ang kamay sa kanyang nightstand at kinuha ang isang maliit na sobre. Hihintayin ko sana hanggang mamaya, pero hindi ko mapigilan. Kinuha ni Angelo ang sobre na may nagtatakang ekspresyon. Sa loob, may isang malabong itim at puting larawan, halos hindi makilala bilang anuman. Ito, kinumpirma ng doktor kahapon. 8 weeks, medyo nanginginig ang boses ni Carmela. Gusto kong sabihin sa inyo ni Aling Elena ng sabay, pero hindi ko na mahintay. Buntis ako, Angelo, magkakaroon tayo ng anak. Sa loob ng mahabang sandali, walang sinabi si Angelo. Nakatitig lang siya sa larawan, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Pagkatapos ay tumingala siya sa kanya, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Magkakaroon tayo ng anak. Ulit niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hinila niya siya sa kanyang mga yakap. Niyakap siya ng napakahigpit na halos hindi siya makahinga at naramdaman ni Carmela ang kanyang mainit na luha sa kanyang leeg. Ang lalaking gumugol ng 4 na taon sa pagtakas sa pag-ibig na kinumbinsi ang sarili na ang pera ay katumbas ng presensya na halos mawala ang lahat dahil sa sobrang takot na maging naroroon. Ang lalaking iyon ay umiiyak sa tuwa sa pag-iisip na magiging isang ama. Naroroon ako, sabi ni Angelo nang may determinasyon. Inilayo ang kanyang katawan para tingnan siya, bawat sandali, bawat hakbang. Hindi ako papalampas ng isang bagay. Alam ko, dahan-dahang hinaplos ni Carmela ang kanyang mukha. Hindi ka na ganyang tao. Hindi na nga, sang-ayon niya. At utang ko iyon sa iyo at kay nanay. Ipinakita ninyo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa isang tao. Ang maging naroroon kahit na mahirap. Lalo na kapag mahirap. At mula sa kusina, tumawag ang boses ni Aling Elena. Kung tapos na kayong dalawa sa paglalambingan, lalamig na ang ensaymada. Tumawa si Carmela, pinunasan ang sarili niyang luha. Sabihin natin sa kanya nang magkasama. Tinulungan siya ni Angelo na bumaba sa kama, hawak pa rin ang kanyang kamay. Sabihin natin sa kanya nang magkasama. At pagkatapos, sisimulan nating planuhin ang nursery. Mga pangalan, lahat. Gagastos ka na naman ng malaki dito, ano? Siyempre gagastos ako ng malaki dito. Naiisip ko na ang isang kuna na gawa sa ginto, mga pacifier na may diamante. Isang yaya mula sa bawat bansa sa mundo. Umirap si Carmela. Baliw ka. Masaya ako. Hinalikan niya siya, ulit, mabilis at matamis. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tunay akong masaya. At lahat ito ay dahil sa isang serbidora sa Quezon City na mas nag-alala sa nanay ko kaysa sa akin. Hindi ako mas nag-alala, pagtatama ni Carmela ng mahina. Naroroon lang ako. Iyon lang ang magagawa natin. Ang maging naroroon para sa mga taong mahal natin. Tumango si Angelo at may kapayapaan sa kanyang mukha na wala doon 18 buwan na ang nakalipas. Ang pagkakasala ay nandoon pa rin. Marahil ay laging nandoon sa isang antas, ngunit hindi na nito siya binibigyang kahulugan. Natuto siyang patawarin ang kanyang sarili, tulad ng pagpapatawad sa kanya ng kanyang ina. Natuto siyang ang pagkakamali ay hindi nangangahulugang masama kang tao. Ang pagtangging matuto mula dito ang gumagawa sa iyo na ganoon. Halika, sabi niya. Inakay siya patungo sa kusina. Sabihin natin kay nanay na magiging lola na siya. Siguradong magwawala iyon. Ngumiti si Carmela, pinisil ang kanyang kamay habang naglalakad sila sa apartment. Dumaan sa terasa kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Dumaan sa sala kung saan nagbabasa si Aling Elena ng kanyang mga paboritong Precious Hearts Romances pocketbooks. Dumaan sa isang pader ng mga larawan na ngayon ay naglalaman ng mga litrato nilang tatlo na magkasama sa korte pagkatapos ng hatol, sa karinderya ni Aling Nena para sa anibersaryo ng kanilang pagkikita, sa paglulunsad ng Di Malilimutan Foundation.
napapaligiran ng mga voluntaryo at tagapagtanggol at mga pamilyang natulungan ng kanilang trabaho. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili, ng pag-ibig, ng simpleng pagkilos, ng pagiging naroroon. Sa kusina, si Aling Elena ay talagang gumagawa ng ensaymada, humuhuni ng isang lumang awitin na nakilala ni Carmela mula sa mga gabing ginugol niya sa pagbabasa sa bahay kalinga tala sa umaga. Tumingala siya nang pumasok sila at agad na nanliit ang kanyang mga mata. Mayroon kayong ganyang itsura, sabi niya. Ang itsura na nangangahulugang may nangyayari. Ano ang itinatago ninyo kay nanay? Nagkatinginan sina Carmela at Angelo at pagkatapos sabay silang nagsabi, magiging lola na po kayo. Ang kawali ng ensaymada ay sumirit, nakalimutan, habang ang mga kamay ni Aling Elena ay napunta sa kanyang bibig. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ang parehong luha na tumulo sa korte sa paglulunsad ng foundation sa bawat sandali ng kagalakan na pumuno sa huling 18 buwan. Isang sanggol. Bulong niya, isang sanggol. Tumawid siya sa kusina sa 3 hakbang at hinila silang dalawa sa isang mahigpit na yakap. Ang kanyang anak, ang kanyang magiging manugang, ang kanyang pamilyang muling isinilang mula sa abo ng 4 na ninakaw na taon. Akala ko na wala na sa akin ang lahat, sabi ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay muffled sa kanilang mga balikat. Nang ilagay nila ako sa lugar na iyon at kinuha ang aking mga alaala, akala ko tapos na ang buhay ko. Pero tingnan ninyo tayo ngayon. Tingnan ninyo kung anong mayroon tayo. Niyakap ni Carmela ng mas mahigpit, naramdaman ang mga braso ni Angelo na pumulupot sa kanilang dalawa, naramdaman ang init at pagmamahal na pumupuno sa kusinang ito sa isang maulang umaga ng linggo. Ito ang mahalaga, sabi niya ng mahina. Hindi ang pera, hindi ang demanda, kahit hindi ang foundation. Ang pamilyang ito, magkasama, tunay na naroroon para sa isa't isa. Nga pala, sabi ni Angelo, lumayo na may kahina-hinalang ekspresyon. Nay, hindi ba nasusunog ang ensaymada? Mahinang nagmura si Aling Elena at tumakbo pabalik sa kalan, at ang sandali ay natunaw sa tawanan at kaguluhan at sa ordinaryong mahika ng isang almusal ng pamilya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, nanatili ang katotohanan. May mga bagay na hindi mo kailanman malilimutan, may mga taong hindi mo kailanman bibitawan, at ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ang uri na nagpapakita at nananatili at lumalaban, ay laging nananalo. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso tulad ng pag-antig nito sa amin,